game potential para sa dalawa nating teams. 3 straight ang gusto ng Team Liquid Philippines. Unang puntos para sa Aurora. What's gonna happen in game number 3? Casters, take the stage. Match point na nga ba para sa Team Liquid Philippines? O makakabawi pa ba at pupuso ang Aurora Gaming? Makikita natin yan sa pagpasok natin sa game number 4 ng ating Grand Finals of Season 16. Min, napakainit ng Team Liquid. Yeah, pabigat din ang pabigat ang atmosfera para dito sa Aurora Gaming na kung saan ay pinipilit pa rin nilang humabol. Pero ibang klaseng beast na nakikita natin na TL. Yeah, pero ngayon makikita natin, they switched the strategy up. Nilabas nila yung high-loss ni Light, yung unang nagbigay ng liwanag para sa Aurora, and bumalik sila sa damage jungler. So I think yung plano dito ng Aurora is, okay, talo tayo sa early game, lalo kapag hahawakan nila yung utility jungler, pues labanan natin sa typical Aurora gameplay na ito yung nakikita natin in week 2 hanggang week 5 na parang napapagana pa rin ni Demon Kite kasi sa greedy playstyle nila, lagi sila nakakaharap ng trade, and I think yun yung ipanlalaban nila sa Stampede ng TLPH. And it's a very sound decision na after nilang matalo ng dalawang tank jungle games, might as well bumalik tayo sa kung anong gumagana during the regular season. I just want to point out kung gaano naging kaganda ang run ng Aurora Gaming in the regular season. Still in one of the largest win streaks na nakikita natin so far in MPL Philippines history. At ngayon, below sila ng 2 games against Team Liquid Philippines. Hindi lamang ang Grand Finals ang nanganganib para sa kanila, kung hindi yung win streak na rin na pinanghahawakan nila ng Season 16. Yeah. At saka kung babalikan natin yung naging istorya ng laban ng Aurora at TLPH nung regular season, hindi nakapanalo ng serye ang TLPH. Nagharap sila doon sa upper bracket finals, hindi rin nakapanalo ng serye ang TLPH. Ito na yung bawi ng TL para sa Aurora eh. Ang masabi ko dito is again very comfortable yung strategy ng Aurora. This is something that they've run all throughout the regular season. Pero ang kailangan nilang abangan dito is yung labo-labo ni Sanford. Kasi ilang beses natin nakikita, lagi siya nakakapag-block off. Kaya naman grabe. Yung atensyon ng Aurora nakalagay talaga dito sa XP lane. Kailangan din kasi makalamang ni Edward, especially early on this Alice. Pero mukhang TLPH na ang hawak ng 30 lane to. Layo na ni Demon Kite, hindi siya makalapit. Oh my goodness! At si Carl TZ nakakuha ng pagod. Tinamaan ang Abyss and Arrow pero buhay pa rin! Sina ni JP, grabe yung speed power. Pero mapamatay siya ni Edward. Pwede kayo nagamit din. Ipasa pa kay Yue. Atras muna si Carl TZ. Grabe yung galawan at pintutan dito Ibang klaseng pagzazone na nakita natin mula sa Team Liquid Philippines, and the burst coming in from Sanji. Mamaw magparsa tong taong to. Tsaka men, pili ko itong Aurora pag natulog mamaya, may isa silang mukhang makikita. Mukha ni JP. Ayaw silang palaruin ng MLBB. Ang hirap na yung kalagayan dito. Lalo na doon sa... Grabe! Aray ko po, Fedor Airstrike. Napaflicker na rin itong si Yue. Napakahap. Ramdam mo no? Naramdaman ko Ay, wait lang. Grabe si JP, men. On both ends, nakakita tayo ng dalawang laban na TLPH ang nagdikta. At partida, wala pang kalamangan ng side ng Team Liquid Philippines, just a 400 gold lead. Men, gusto ko lang sabihin na, siguro kung may titignan mo itong laro ng Aurora, may isang parte ng laro nila yung nagbago, especially after Project Next, is yung galaw ni Light, lagi siya nakasunod dito kay Demon Kite. Tinitake advantage nila yung golden XP na nakukuha mula sa jungle fix. Pero I think yun yung pinapunish ng TLPH. Kanina pa, men, si JP, instead na nagkiklear kasama ni Sanji, kanina pa siya silip ng silip sa jungle ng Aurora. Konti na lang magkakakuliti na to eh. Well, sa ngayon hindi pa naman nagkakaroon. And for Team Liquid Philippines ay hawak pa rin naman nila napakakatamtaman na gold lead dito. Kaya naman pakiramdam ko kaya pa rin naman pumalag ng Aurora Gaming. In fact, you said so yourself, Midnight, medyo hinihintay talaga natin yung item para kay Demon Kite. Yeah, trade talaga yung kailangan gawin dito ng Aurora, especially with the advantage ng TLPH na sa mga matchup lamang sila, especially on the XP. Grabe si Sanji! Grabe, binigyan kagad ito si Demon Kite. Pero pati si Dito, itong si Sanji. Kasi alam niya na medyo mapapahaba naman nila. Itong third of 5. Ayun, si Carl TZ kumabit yung Quad Shadow para dito kay Lai. Pero hindi naman na nilalaban. Sabi na, sige, bigyan kaya natin si Sanford. Uy, grabe! Ginigigil daw si Sanford Ngayon naman si Edward ang pinupuruhan nila. Tumama din yung Landshaker. Sanji to the rescue. Si JP ngayon ay abantihan. Ayaw palapitin talaga si Demon Kite. At mukhang ang pagong ay mapuputan naman sa kamay ng Team Liquid Philippines. Papasok sa likod! Tinamaan din si Demon Kite at namatay sa kamay dito ni Uy. Fedor Airstrike naman ilalatag din. Oh my God! Target ayaw nila palakarin dun sa Glory's Pathway. Tapak dito ng Visual Trap. Sanford? Ilalaban na naman.
Napakatindi ng even spread. Oh! Ladies and gentlemen, pinasok din sa Torre. Edward ay makikitil. At ramdam na naman ang Liquid Stampede. Makakatore ang Aurora doon sa taas. Pero ang daming nakuha ng Team Liquid Philippines sa baba. Walang yangin lang ako nakakita ng big back. Mula doon sa lapo, sabi ni Sanford. Okay, uwi na ako. Joke lang! Yun na, ito hindi nagbibiro. Kasi may Feather Earthshot din. Ibibitaw din si Sanji. Wala pa siya ganung kataas na damage as compared nung game number 2. Pero ang mahirap kasi dito pre, hindi malapitan si Sanji. Oo, poke lang talaga. Yun lang importante sa laro ng TLPH. I-poke nila and mapigilan nila yung galaw ng Aurora. And because of this, nabubuksan yung mapa para sa mga damage dealers ng TLPH. Especially kay Carl TZ and kay Sanford. And si Demon Kite Man, hindi siya makalabas ng sarili niyang jungle kasi problema nila tong katat-kasa na to. Oo, tsaka lumalabang na nga rin sa farm dito yung Hayabusa against the Yisun Shin at very rarely natin na nakikita yan. Just speaks kung gaano ka-effective yung nagiging ikot dito ng Team Liquid Philippines. Pero siguro ang good news no, if you're Aurora Gaming, ay nakakapag-farm naman si Dominic. Sanji! Feather Earthshot kasi Demon Kite naman magiging target. AOG, inabangan lang talaga. Demon Kite makakatakas. Pero not for long! Si Sanji ang kikitil sa kanya. Sila ito mag-ino. Nasa low yung Shadow Kill. Tatama yung stun. Oh! Pabalik pa rin ni Carlito! Oh my goodness! Ibang klase ang ipinapamahal sa TLPH. Huli na si Edward. Man, ibang klase ang cavalry. Ibang klase talaga pinersonal ng TLPH yung graphics kanina. RSG daw kalaban nila. Si Demon Kite tsaka si Light lang yung pinibigyan ni Sanford, ni Sanji at pati na rin ni JP. And Team Liquid Philippines, because of this, bukas na bukas yung mapa nila. Hindi makaharap ng farm si Demon Kite. Kaya nagsistruggle sila. Wala silang resource na makuha sa mapa. As tingin ko medyo mahihirapan din silang pumalag dito sa panghuling pagong. Pero nariyan naman si Edward. Sanford nasa pwesto na rin. The Bravest Fighter ilalatag na. Carl Easy ay nakuha na naman yung pagong. Ngayon, kukuha na ata sila ng hero sa likuran. Ang naging target, Shadow King. Atras muna itong si Carl TZ. At si Edward ay critical din. Si Light lamang ang namaalam sa naging proseso. Maganda pa rin ang kalagayan ng TLPH dito. All three turtles secured para sa Team Liquid Philippines. At ramdam mo pa rin yung kikil mula sa Team Liquid. At races malayo para dito kay Demon Kite. Pero mukhang papasukin pa rin sila. Oh my goodness. Napakatapang ng mga miyembro ng TLPH. Lalo na itong si Daddy JP, men. Yung listahan ng kasalanan niya, sobrang haba na eh. Napakahaba niyan. Imagine mo, 3 game. Kasalanan ni JP. And ang malala dito, men, mukhang ano eh. Kung ikaw yung coach, parang sinasabihin mo, uy, kalma lang, baka mapunish kayo. Pero ang ginagawa ng TLPH, kapag na-force na yung mga spell, okay na sa kanila. Okay lang na, okay, nakatakbo, nakadash, kasi nawawala yung mga skill. And for Aurora, nakaka-battle yun kasi lahat ng galaw nila, telegraph ng TLPH. At higit sa lahat, hindi makapag-farm yung mga taong kailangan mag-farm for Aurora Gaming. And things are looking dark para dito sa Aurora. Lumulobo lamang ang gold team ng Team Liquid. Si Demon Kite ay nahanap na naman nila. Sanji na kanyang nasa harapan pero mukhang papalag sila. Purify ay nagamit wings by wings lang para makatakas. Itong si Sanji, JP ay naghahanap. Carl! RTZ papasok, Shadow King na nagamit niya. Traces ay nabitawan na. Nandun din yung AOG. Ngayon ay revitalize, ay may kukomit na rin dito ni Light. Si Carl Oh TZ my nakikipag-juggle doon. Ang sakit ng Predator Strike. Si Doming ay kailangan ng lumayo. Grabe yung stampede, pre. May dalawang objective. Kumapit yung Shadow! Oh my goodness! Mamamatay si Demon Kite. Inisata nila itong si Light. At natamaan na nga talaga ng lintik. Oheb will secure that one. Oh wow. Nakatore, nakadalawang kills na agawan ng orange buff. Ilista mo na rin yung purple buff dahil mukhang pupuntahan na rin ang Team Liquid Philippines. Mula 4,000 patungong 6. 8 segundo para sa Lord. Kontrolado ng Team Liquid Philippines. Sanji! Grabe, palaban talaga si Sanji. Edward! Pasok din. Throne of Ruins sa tama yung Vision Arrow. Pero kasi pre, ready yan si JP. Ready siya sa mga listahan ng kasalanan niya. Isipin mo, Men. sinalo niya lahat yun ha. And when we talk about JP, undefeated in all of his grand finals appearances. Isa yan sa mga stat line na sobrang hirap tapatan kapag pinag-usapan si JP. Kaya naman kasi undefeated. Tignan mo naman yung ginagawa ni JP, men. Kontroladong MLBB, hindi lang sa kakampi niya. Pati yung kalaban niya, kinokontrol niya. Kada dash na makikita niya mula kay Doming Kite at kay Demon Kite, men, may nakalatag kagad na AOG. Grabe na sobrang nakaka-amaze. 4 na MPL appearance. May 2 MPL na grand finals din na hindi sila Sanford, natalo Sanford. doon. Talagang kompleto ang stat Oh, yung line. magpalaro. Si Edward, ayaw talaga palaroin. Tumama yung Vision Arrow. AOG. Mula kay JP. Lord. Grabe no, parang nakapamewang lang si Carl TZ. Kinukuha yun lang eh. Sabi sa'yo kada magdadash may AOG eh. Napaflicker tuloy si Edward and sabi ni JP, okay lang yan.
Yung ulti ko, mga 40 seconds lang. Yung flicker mo, 2 minutes. And Sanji again wants to with a feathered airstrike. Si Knight ata ay babagsak. Oh! Sapat pala yung damage ng TLPH. Sumabog na rin si Oheb. Nagamit yung kanyang Purify. Atras mo na sila dito. Oh no, Edward! Walang tinamaan si Edward! Sanford! Two-man stun mula kay Sanford. Wala na sila mga majors dito. Atrasan muna. Oh, grabe! Ayaw mo eh! Big lang! Hindi ako atras. Ang baba ng kanyang buhay. Ay! Pero masyado atang napalalim. And TLPH ngayon, kukunin na lang yung mga objectives na nasa paligid nila. Medyo nag-overheat si Oheb doon pero tuloy pa rin ang pagpupush para dito sa Team Liquid Philippines. It is going to be a 5v4 push. Arrow! Nandiyan pa naman yung Lord. Tama. Arrow na tumama dito kay JP pero mukhang makakadepensa naman. Feathered airstrike ay nagamit na rin. Somewhat successful defense para dito sa Aurora. Yeah, another punish mula sa Aurora. Nakita natin ito nung game number 2 and game number 3. It is the same. Hindi pwede mag-overhit ang TLPH kasi may mga lumilipad na paa natin. May mga pang-punish din dito yung Aurora. But so far, kailangan pa nila ng konting item, ng konting farm kasi laki talaga ng disparity between Carl and Demon Knight pati na rin kay Oheb and Dominkite. Oo, and looking at our Infinix in-game equipment, disparity na yan ay sobrang obvious with the completed items na nakikita natin. Yung iba nandun pa lang sa mga components. Meanwhile, for Team Liquid Philippines ay nandun na sa kanilang pangatlo at pang-apat. Sa sobrang underfarm ni Demon Knight, kinailangan niyang i-skip yung kanyang War Axe. Rumeka siya ng endless battle kahit paano makalaban. Kaso ang problema dito, yung prolonged team fight parang hindi rin nagmamatter for TLPH kasi isang bigla talaga yung habol nila dito. Isang bagsak, isang talon. Yun yung perfect team fight initiation at for Liquid. At 30 seconds na lang no, bago magkaroon ng flicker muli si Sanford. Pakiramdam ko, the moment na mag-up lahat ng mga battle spells ng Team Liquid Philippines ay pwede na naman natin ma-expect yung napaka-aggressive na playstyle mula sa Team Liquid and for Aurora Gaming. Ano pa bang natitirang win condition para sa kanila? Alam mo, kailangan mapigilan nila yung Farsa. But ang problema kasi may kache. Ito yung X-Factor from Team Liquid Philippines. Baka nga next game din natin makita to kasi hindi makahanap ng angulo si Light. Even if ipilit nila, let's say tamaan nila si Sanji, number 1 ang problema nila yung Purify mula rin sa Farsa. And kahit pa na karamihan sa members dito ng TLPH ay tamaan ng Glorious Pathway, kahit mas slow sila, willing silang lumaban eh, hindi sila tatakbo. Pero mukhang hindi talaga tatakbo. Naghahanap ng laban ngayon ng Team Liquid Philippines. JP, conceal, looking for the taunt, pero mukhang nanaot lang. And there will be an orange buff secured for Team Liquid Philippines as si Oheb ay papasok din. Ayaw nilang pag-farmin si Demon Knight. Ayaw na bawal lahat, no? Para dito sa Aurora. Pero grabe naman talaga. Lalapit pa lang yung Aurora dito. Binibigyan na kaagad ni Sanji ng Feathered Airstrike. Klase! Ang sakit sa ulo. Napakadaming kasalanan ng taong ito. Infinix GT30 Pro ang kanyang gamit. Experience victory for every madlang gamer. This man is undefeated sa lahat ng kanyang mga Grand Finals appearances. At GT30 ang gamit niya. Pwede natin gayahin yung GT30. Yung undefeated sa Grand Finals, medyo mahirap sabayan yun. That's the Lord secured para sa Team Liquid Philippines. Pero alam mo, pag roamer ka, masarap din kopyahin yung ginagawa ni JP. Imagine mo, nag-green lang si Demon Knight, men. Nakatitig pa si JP, parang, sige, makukuha ko yan. Per-first kill lang pa niya. O sige, sa'yo na. Diba? At saka, nang nangyayari pa nga, nilalapitan niya eh. So yung napupunta pa yung attention sa kanya ng mga greens. Ang hirap ng kalagayan ng Aurora dito. Pero hindi pa rin naman imposible. Kailangan lang nila ilaban under the turret. Kailangan lang nilang gamitin yung mga resources na meron sila. O kahit papaano naman, no, meron silang frontline, pwedeng dumepensa. Yeah. In fact, hindi pa naman ito yung Evolved Lord. At for Aurora Gaming with a perfect run after that first loss in the regular season, ngayon ay humaharap na sa TLPH na naghahanap ng kanilang match points sa Grand Finals. Itutuloy nila ang kanilang pag-push dito sa itaas. Gabang sila. Feathered Airstrike. Edward! Si Edward, hinamaan yung tatlo ng Throne of Ruin. Atras muna si Cortese. Ngayon naman, ilalabag yung Summer Force. Masakit na rin yung damage dito ni Oheb. Si Edward may even. Trigger na force na rin. Nilapag yung Glorious Pathway. Bukay ang pagdepensa dito ng Aurora. Pero meron pang puproblemahin sa may bottom. Doon ata magiging target ng TL. Round number 2 to ha. Naghahanap na nga ng round 2. AOG makakatrain sa Spalayo pero naipit ang isa at isa ang babagsak. Yun na, inalabag din yung Summer Force at papabagsakin na rin. Sanford! Naman mula doon sa stun kay Sanford. At ready na sila para sumigaw. At match point na ang TLPH. Isa na lang ang hinahanap ng Team Liquid Philippines para masilya ang Season 16 at ramdam mo ang emosyon ng mga manlalaro.